Nehemiyas ika-12 kabanata. Sa kabanatang ito mababasa natin ang mga sumusunod: ang listahan ng mga pari at mga Levita, iba pang mga bayan na tinirhan ng ibang Israelita. Nehemiyas ika-12 kabanata. Ang listahan ng mga pari at mga Levita. Ito ang listahan ng mga pari at mga Levitang bumalik kasama ni Zerubabel na anak ni Sealtiel at ng pinakapunong paring si Josue. Ang mga pari ay sina Sereyas, Jeremias, Ezra, Amarias, Maluk, Hatus, Sekanias, Rehum, Meremot, Ido, Ginitoy, Abihas, Mihamin, Maadias, Bilga, Semayas, Joyarib, Jedayas, Salu, Amok, Helkias at Jedayas. Sila ang mga pinuno ng mga pari at ng kanilang mga angkan ng panahon ni Josue. Ang mga Levita naman ay sina Jeshua, Binuwi, Kadmiel, Serebias, Huda at Matanias. Sila ang namahala sa pagkanta ng mga awit ng pasasalamat. Ang bumubuo ng koro na umaawit ng mga sagutang pag-awit ay sina Bakbukuyas, Uno at iba pang mga Levita na kasama nila. Ang mga sumunod na salinlahi ng paring si Josue. Naging anak ni Josue si Joakim na ama ni Eliasib. Naging anak naman ni Eliasib si Joyada, na ama ni Jonathan na ama ni Jaddua. Nang panahong si Joakim ang pinakapunong pari, ito ang mga pinuno ng mga angkan ng pari. Pari at angkan: Merayas, Serayas, Hananias, Jeremias, Mesulam, Ezra, Jehohanan, Amarias, Jonathan, Maluki, Jose, Sebanias, Adna, Harim, Helkai, Merayot, Zacarias, Ido, Mesulam, Gineton, Zikri, Abihas, Miniamin, Piltay, Moadias, Samua, Bilga, Jehonatan, Semayas, Matenay, Joyarib, Uzi, Jedayas, Kalay, Salay, Eber, Amok, Hashabias, Hilkias, Nataniel, Jedayas. Inilista ang mga pamilya ng mga pari at mga Levita. Inilista ang mga pinuno ng mga sambahayan ng mga Levita at ng mga pari ng panahon ng panunungkulan ng mga pinakapunong paring sina Eliasib, Joyada, Johanan at Jaddua. Ang listahang ito'y natapos ng panahong si Dario ang hari ng Persya. Ang mga pinuno ng mga sambahayang Levita ay nailista sa aklat ng kasaysayan noong panahon lamang ni Johanan na apo ni Eliasib. Mga itinakdang gawain sa templo. Ang mga pinuno ng mga Levita ay hinati sa mga pangkat na pinamumunuan ni na Hashabias, Serebias, Jeshua, Binuwi at Kadmiel. 2 pangkat ang sagutang umaawit ng papuri at pasasalamat sa Diyos, ayon sa ipinag-uutos ni David na lingkod ng Diyos. Ang namahala naman sa mga bantay sa mga bodega na malapit sa mga pintuan ng templo ay ang mga sumusunod: Matanias, Bakbukuyas, Obadias, Mesulam, Talmon at Akub. Nooy panahon ng pamamahala ni Joakim, anak ni Josue at apo ni Jehozadak. Ang gobernador noon ay si Nehemías at ang pari ay si Ezra, na dalubhasa sa kautusan. Itinalaga ni Nehemías ang pader ng lungsod. Nang italaga na ang pader ng Jerusalem, tinipon ang mga Levita sa Jerusalem upang sama-sama nilang ipagdiwang ang pagtatalaga. Ipinagdiwang ito sa saliw ng mga awit ng pasasalamat at ng tugtog ng pompyang, alpa at lira. Ang mga awit na mula sa angkan ng mga Levita ay dumating mula pa sa paligid ng Jerusalem at mula sa kapatagan ng Netofa, sa bayan ng Gilgal at sa kapatagan ng Geba at Azmavet. Nilinis ng mga pari at ng mga Levita ang kanilang sarili ayon sa kautusan at ganoon din ang ginawa nila sa mga tao. Nilinis din nila ang mga pintuan at mga pader ng lungsod. Isinama ko sa ibabaw ng pader ng lungsod ang mga pinuno ng Huda. Pinamahala ko sila sa 2 malaking pangkat ng mga awit na lilibot sa lungsod upang magpasalamat. Ang isang pangkat ay lumakad na papuntang kanan sa ibabaw ng pader patungo sa pintuang papunta sa tapunan ng basura.
Kasunod nito ang kalahati ng mga pinuno ng Huda sa pangunguna ni Hosayas. Nasa likuran nila sina Azarias, Ezra, Mesulam, Huda, Benjamin, Semayas at Jeremias. Hinihipa ng mga paring ito ang kanilang mga trumpeta habang sumusunod sina Zacarias, anak ni Jonathan, at apo ni Semayas. Kabilang din sa kanyang mga ninuno sina Matanias, Mikayas, Zakur at Asaph. Sumunod din ang kanyang kamag-anak na sina Semayas, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanael, Huda at Hanani. Silang lahat ay may dalang mga instrumento sa musika na katulad ng tinugtog ni Haring David na lingkod ng Diyos. Ang pangkat na ito'y pinangunahan ni Ezra na dalubhasa sa kautusan. Pagdating nila sa pintuan ng bukal, nagtuloy silang paakyat sa lungsod ni David. Lumampas sila sa palasyo ni David hanggang sa sumapit sila sa pintuan ng tubig sa gawing silangan ng lungsod. Ang ikalawang pangkat na nagpasalamat din ay lumakad namang pakaliwa sa ibabaw ng pader. Sumunod ako sa pangkat na ito at lumakad kaming kasama ang kalahati ng mga taong bayan. Lumampas kami sa tore ng mga pugon papunta sa maluwang na pader. Mula rooy lumampas kami sa pintuan ni Ephraim, sa pintuang luma, tuloy sa pintuan ng isda, sa tore ni Hananel, sa tore ng sandaan, patungo sa pinto ng mga tupa. Huminto kami sa may pinto ng templo. Ang dalawang pangkat ng mga awit ay nagtagpo sa tapat ng templo. Bukod sa mga pinunong kasama ko rin ang mga paring umiihip ng mga trumpeta na sina Eliakim, Maaseyas, Miniamin, Mikayas, Elionai, Zacarias at Hananias. Kasunod nila sina Maaseyas, Semayas, Eleazar, Uzi, Johanan, Malkehas, Elam at Ezer. Ang mga ito'y mga awit na pinangungunahan ni Jezrahias. Nang araw na iyon, nag-alay sila ng maraming handog at masayang nagdiwang ang mga tao dahil sa kagalakang dulot sa kanila ng Diyos. Pati mga babae at mga bata ay nagdiwang din kaya't ang ingay nila'y narinig sa malalayong lugar. Ambagan para sa pananambahan sa templo. Nang araw ring iyon, nagtalaga sila ng mga lalaking mamamahala sa mga bodegang paglalagyan ng mga kaloob sa templo, gaya ng mga unang bunga at ikasampung bahagi ayon sa kautusan. Sila ang kukuha ng mga kaloob para sa mga pari at mga levita mula sa mga bukirin ng mga bayan, sapagkat sila ang inihanda sa paglilingkod sa gawaing ito. Nagalak naman ang mga taga-Huda sa mga pari at mga levita, sapagkat tinupad nila ang utos ng Diyos tungkol sa pagiging malinis. Gumanap din ang kani-kanilang tungkulin ang mga awit at mga bantay ayon sa iniutos ni David at ng anak nitong si Solomon. Mula pa ng panahon ni Haring David at ng mang-aawit na si Asaph, ang mga awit na ang nangunguna sa mga awit ng pasasalamat at papuri sa Diyos. Sa panahon naman ni Zerubabel at ni Nehemias, ibinibigay ng buong Israel ang kanilang mga kaloob araw-araw para sa pangangailangan ng mga awit at ng mga bantay sa templo. Ibinibigay nila ang handog para sa mga Levita at ibinibigay naman ng mga Levita sa mga pari ang bahagi ng mga ito.